Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Nagpabot na rin mga kababayan ng reaction and congratulation si Sandro Marcos sa bagong leadership ng Senado. Si House Majority Leader Sandro Marcos. So ngayon na niya magkakapag-focus na sa trabaho. Yung mga pending work sa Kongreso kasi hindi pwedeng yung Congress lang yung nagtatrabaho. Bicameral tayo kasi. So sabi dito sa balita, House Majority Floor Leader Sandro Marcos ng Ilocos Norte welcomed the election of Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President, saying it would allow the Senate to move past its leadership dispute and refocus on yung mga pending work. So sabi po mga kababayan ni Sandro Marcos, on behalf of the House, we would like to congratulate Senate President Sherwin Gatchalian. We look forward to working with him. Sabi po sa isang ambos interview, pag pinanood po ninyo si Sandro Marcos magsalita, mas matured pa kaysa sa karamihang mga senador. Lalo ang mga Duterte senators na puro abnormal mag-isip. Puro mana mga kababayan kay Sara Duterte. Napakatalino mga kababayan ni Sandro Marcos, kahanga-hanga. Dapat ito pag qualified na po 35 yung qualification, age qualification ng senador, dapat kay Sandro tumakbo bilang senador at maging Senate President tulad ng kanyang lolo, di ba? Simula congressman, tapos senador, then Senate President, tapos presidente. Ito mga quality, mga kababayan ng leader tulad ni Sandro Marcos. Siya ay isang magaling, matalino mga kababayan na Marcos. Mana sa kanyang lolo, mga kababayan. Malayo si Aimee. Si Aimee talagang parang hindi Marcos. Baka nga hindi talaga Marcos itong si Aimee Marcos, mga kababayan. Sa pag-uugali pa lang at tabas ng mukha. Di ba? Yan sabi ni Sandro. The Senate President's temperament and leadership style make him well-suited to help restore stability and focus in the institution. Yung kwan siya, kalma. Kalmado itong si Win Gatchalian. Kaya sabi ni Sandro, I have worked with him and I know how level-headed he can be. So I think that's exactly what this current political climate needs. Especially, there in the Senate level-headedness and just the need for all of us to really get back to work. Sabi po ni Sandro Marcos, kita ninyo, napaka-mature mag-isip. The majority leader noted that Congress still has several matters to act on during the special session called by President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Despite the House having already approved many of the administration's priority measures, kaya nagpatawag ng special session. Kaya mali yung mga sinasabi po ng mga DDS, fake news peddlers, na yung rason lang ay para i-resolve yung leadership crisis, baliktad, sa Senado. Parte na yon mga kababayan, sa naging objective ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya siya nagpatawag ng special session. Di ba sinabi niya na get back to work, magtrabaho kayo, nasa krisis tayo. Tapos tinamaan ng lindol yung Mindanao, tapos nag-aaway yung mga senador. Get back to work, sabi ng ating Pangulo. Itong mga Duterte senators, wala Puro pasaway, mga kababayan itong mga Duterte senators. Sila ngayon, hindi na magkasundo. Ayon, nagkahudasan. Nag-collapse yung kanilang solid 13, mga kababayan. At malamang may iba pa na sasama na sa majority other than si Joel Villanueva na nauna
at saka si Chis Escudero. So sabi po ni Sandro, House members are awaiting the ratification of several bicameral conference committee reports, while the Commission on Appointments anya is expected to take up pending promotion and appointments, including those involving senior military officials. Tapos, kinontra pa, mga kababayan kanina, ang dami pang sinasabi ni Marcoleta. We passed a number of resolutions. We're awaiting some BICAM reports for ratification. And of course, for the Committee on Appointments to appoint and confirm the pending matters to do with the Armed Forces of the Philippines. Marcos said the Senate leadership impasse had delayed the confirmation of several military officials due for promotion. Kaya yung mga kaguluhan po na ginawa ng mga Duterte senators, malaking perwisyo yung idinulot po sa trabaho ng Senado. Grabe po. I believe it's the 7 or 8, the generals who were due for promotion, but as a result of the leadership struggle in the Senate, were not able to be confirmed. So that's what we are waiting for now. Kanina, yun ang pinag-usapan po at nagkasagutan pa, mainit na nagkasagutan mga kababayan. As usual, si Ping Lacson at saka si Marcoleta dito sa issue ng promotion ng mga generals. Ito si Sandro. On behalf of the House, we would like to congratulate Senate President Sherwin Gatchalian. We look forward to working with him. I have worked with him during my time as a congressman. Napakatalino. And, I know how level-headed he can be. So I think that's exactly what Brilliant this congressman. climate needs, especially there in the Senate. Level-headedness and just the need for all of us to really get back to work. Is that a good thing for the impeachment trial of Vice President Sara Duterte? I don't think I'm really the best party to comment on that, but I believe in all the senators' ability to be impartial and fair. Di ba? Napakatalino niya sumagot. Naniniwala niya ako sa pagiging fair ng lahat ng senador sa issue ng impeachment. Napakatalino talaga ni Sandro Marcos. Pwedeng maging presidente. Ngayon, dito tayo sa impeachment. Mga kababayan, tulad ng sinasabi ni Sandro Marcos, ang ating mga mamamayang Filipino ay ang totoong clients, mga kababayan, dito sa sa impeachment trial ni Sara Duterte. The people of the Philippines versus Sara Duterte. So kung titingnan natin mga kababayan, itong mga members ng Congress, the prosecution panel especially, ay hindi po sila kumikilos para sa kanila pong sariling interes lang. Ang ating mga mamamayang Filipino ay siyang tunay na kliyente dito na naghain ng sakdal. Nire-represent lang ito ng ating mga House prosecutors and the private prosecutors. So, yung ating mga mamamayang Pilipino ang tunay na naghain ng sakdal, nag-akusa at nagdidimanda ng katarungan laban sa pagnanakaw, pang-abuso, sa kapangyarihan po ng Vice Presidente. So pag-usapan natin yung pagyurak mga kababayan ng Cayetano Black sa integridad ng Senado. Yung ginawa nila ay isang conflict of interest at garapalang pagtatraidor. Sa ilalim mga kababayan ng rules of court at legal ethics, sabi nga po ng mga legal experts na palaging pinag-usapan itong impeachment trial ni Sara Duterte, ang isang hukom na may hayagang kinikilingan niya ay dapat na mag-inhibit. Ganon din yung ating posisyon. Ang Cayetano Black mga kababayan, bangamat nadurog na, ay hayagang umuupo bilang mga abogado na at tagapagtanggol ni Sara Duterte. Sa halip mga kababayan na magpakita bilang independent senator judge. Alam natin yan sa kanilang mga sinasabi mismo. So nawala na sila mga kababayan ng moral at legal integrity na dinggin po yung kasong ito. So ang sunod-sunod na petisyon sa Korte Suprema at pagmamanipula mga kababayan sa legal interpretations ng electoral threshold ay hindi po yan
legal strategy, kundi isa pong pambababoy mismo sa due process. Layo nito mga kababayan na harangan ang katotohanan dahil alam nilang supalpal ang kanilang amo sa mga ebidensya. So ang nakikita natin na paggamit nila sa Blue Ribbon Committee para sa biglang flood control hearing ay isa pong malinaw na diversionary tactic nila. Ito ay isang panlilinlang sa publiko para itago ang krimen ng nasasakdal na isa pong matinding insulto mga kababayan sa institusyon ng Senado. So ang pananagutan sa bayan mga kababayan ay isang pinakang mataas na mandato ng ating saligang batas. Ngunit patuloy itong niyuyurakan para maprotektahan ang mga tiwali sa kapangyarihan. Kaya alam naman po natin 74% based sa survey ang pabor para po sa impeachment trial. Ayon ito sa tugon ng masa survey, so tanda ito ng lumalakas na galit ng publiko. Kasi dati 69% lang siya. So gumuho yung suporta kahit po sa Visayas at Mindanao, gumuho na yung suporta kay Sara Duterte. Nakapagtala mga kababayan ng napakataas na suporta para sa paglilitis sa Visayas, 82%, at Metro Manila, 81%. So patunay ito na gising na ang mga sentro ng mga botante at hindi po sila kumakagat dito sa mga walang tigil na drama ng kampo ng Duterte. Malinaw na korupsyon ang sanhi ng pagkabuisit mga kababayan ng publiko sa kanila. Ito mismo ang lumabas sa pagsusuri ng Pulse Asia. Lumalabas mga kababayan na korupsyon at sangkot sa nakaw na yaman ang pangunahing dahilan ng 60% sa Class A at 59% sa Class ABC. Kung bakit walang tiwala ang ating mga mamamayan kay Sara, consistent po yung galit ng mga tao sa lahat ng socio-economic classes. Dahil sa seryoso mga kababayan na paglilitis, kinumpirma ng Pulse Asia na tuluyan ang nanganganib at umuusad pababa ang presidential ratings ni Sara Duterte para sa susunod na eleksyon habang humahabol na yung mga kalaban niya na hindi pa man nga po, wala pang nagdi-declare. Siya pa man lang po ang nagdi-declare na tatakbo sa pagkapangulo. At nakita natin mga kababayan na impeach sa Sara sa Kongreso sa botong 257 mga kababayan na mas mataas pa sa unang nangyaring impeachment sa kanya, 215 na votes nung isang taon. At alam natin kung gaano kabigat yung laman ng articles of impeachment, yung alleged misuse ng confidential funds amounting to 612.5 million pesos. Yung pagbabanta sa ating Pangulo, sa First Lady at kay Martin Romualdez, at yung bribery sa mandato ng ating mga senador na unahin yung interes ng ating republika. Suriin mga kababayan yung mga ebidensya nang wala sanang kinikilingan at wag dapat sila na magbulag-bulagan sa ngalan po ng politika at alyansa. As you know, kailangan po ng 2/3 vote para sa conviction ni Sara Duterte. So nakita natin mga kababayan yung panggugulo ng grupo ni Cayetano. Nagkaroon sila ng sarsuelang flood control hearing. So ayon sa prosecution po, ito ay isang desperadong last-minute effort yung mga ginawa nila para ilihis ang atensyon ng publiko sa impeachment trial ni Sara. Then, nandyan ang issue, mga kababayan, ng pagmamanipula ng bilang or electoral threshold. Pilit na ginagamit ni Cayetano ang usapin ng kulang na bilang ng mga senador dahil po sa pagkakulong ni Jinggoy at pagtatago ni Bato. Layo nitong baluktutin ang interpretasyon ng batas para lamang po paboran ang Vice Presidente. So patuloy silang nanggugulo. So ito mga kababayan, na namang ginagawa nilang panggugulo, pagtatakip at mga sarsuelang ginagawa ng Cayetano Black ay hindi lang po pagtatanggol sa isang abusadong opisyal. Ito ay direktang tatraidor at insulto sa muka ng sambayanang Pilipino
na nagpapasahod sa kanila at siya mismong humihingi ng hustisya. So, kung titingnan natin, yung ating Kongreso, yung ating prosecution panel, ay abogado lamang. Ang 74% mga kababayan ng mga mamamayang Pilipino ang tunay na nagdidemanda dito sa kaso ng impeachment laban kay Sara Duterte. So ang pagpapakasangkapan mga kababayan ng Cayetano Black kay Sara Duterte ay hindi po siya depensa, kundi isang hayagang sabotahe at krimen laban sa sambayanang nagpapasahod po sa kanila.